Magandang gabi, mga kaibigan. Wala ba kayong napansin, mga kaibigan, sa ating bansang Pilipinas ngayon? Parang unti-unting gumagalaw, parang niyayangig. To be honest lang, mga kaibigan, in my entire life, I am 51 years old. Pero first time kong napagmasdan itong administrasyon na punong-puno sa kritisismo, na talaga namang to the utmost level yung yung alam mo yung pagkikriticize, yung talagang napakalalim na napaka-tindi, na parang hindi katanggap-tanggap. Pero ang akala ko ba, mga friendship, yung mainstream media, gusto nila yung malaya silang magsalita, may kalayaan silang magsalita, maglalahad ng ayon ng kanilang nakikita. Parang tila ngayon ay nanahimik. Kaya nang napansin ko, mga friendship, na talagang siyempre yung mga tao ngayon ay punong-puno sa halos lahat na may cellphone, ganun. Napansin ko talaga na parang nayayanig na talaga, parang kailangan gumalaw. Pero sana, mga kaibigan, ang paggalaw ng ating bansang Pilipinas ay hindi sana siya hahakbang doon sa madilim at masaklap na patutunguhan. Kaya nga naman, hinihimok natin yung ating mga kakapatiran na makinig, magmamasid sa mga balita. Dahil ngayon ay kakatok na tayo doon sa mga puso, mga damdamin ng mga mga advisors or punong tagapayo ng ating Pangulo. Kasi aking napansin, talagang baliwala na lang talaga ang lahat. Kaya parang hindi mo ma-project kung ano talaga yung kahihinatnan sa ating natutuklasan. Kasi parang alam mo yung digma, yung never mind, 'di ba? So, ngayon kakatok tayo doon sa mga advisors. Alam naman natin yung mga sekretaris ng ating pangulo, sana naman ay magbigay sila ng mga payo, dahil itong ating narinig-rinig ngayon na talagang parang gumagalaw siya, na parang mayroon tayong hinahanap na digmaan. Okay. Yung salitang digmaan, parang napakatindi, na parang unfavorable, hindi sa acceptable, na parang hindi ka nais-nais pakinggan. Kaya naman, hinihimok natin ang bawat isa sa ating mga tagapayo ng ating Pangulo na sana sila naman ay magmuni-muni din. Kailangan din nilang mag-isip-isip ng mabuti. Hindi porki nandyan ka, inilagay ka ng Pangulo dyan, ay mananahimik ka na lang. They have also the right to speak out, to speak everything, to say anything. Hindi naman lahat ay aayon tayo eh. Kasi ang Pangulo ay Pangulo siya, ay iisang tao siya na pinagkatiwalaan ng buong sambayanan. Kaya nga mayroon din sa mga advisors. At salamat na lang din sa ating gobyerno na may 3 sangay, sapagkat hindi siya maaaring magdesisyon kaagad-agad kung walang pahintulot sa ibang sangay. Kaya nga naman, mas mainam na tayo mga simpleng mamamayan ay kailangang magmamasid-masid din. Ngayon, na ating narinig na parang papunta tayo sa landas na parang tila haharap ang bawat isa ng talaga na walang katiyakan ang buhay. Kaya naman, makiusap din tayo sa ating Pangulo na kung ngayon, sa panahon ngayon ay naguguluhan siya, nag-iisip niya, mahirap naman talaga gumalaw, na alam mo yung wala siyang sa presence of mind niya. Kasi nga, it doesn't mean na nawala siya ng matinong isip. Alam mo yung maraming obstructions. Una, may hinanakit siya. Punong-puno sa puot yung puso niya, sapagkat araw-araw niya narinig yung mga kritisismo. Mga bagay-bagay na ibinato sa kanilang pamilya na talaga namang hindi ka nais-nais, hindi ka tanggap-tanggap. Kaya ayoko yung mga ganong bagay. Kaya, instead na makapag-isip siya ng maayos, parang nadidistract din. Another factors is yung napalibutan siya ng mga taong hindi dapat niya pinagkatiwalaan, sapagkat hinihila siya hinihila, pinupost kung ano ang nais ng nasa paligid niya.
Yun ang mga bagay, mga factors na parang hindi talaga, walang progress, walang good development ang ating bansa. Sapagkat ang bansa ay, kumbaga, mayroong talagang taga-kumpas. Kung mali ang kumpas ng ating Pangulo, diyan na tayo mayayari. Kaya naman, ulit-ulitin natin na ang Pangulo natin, ang Pangulo, ah, hindi lang siya Pangulo sa isang bansa, kundi sa buong gobyerno. Pag nandoon na siya sa buong gobyerno, sa ang pagiging pangulo niya sa isang buong gobyerno, andoon na yung nagiging commander-in-chief na siya. Ngayon, hawak niya ang mga Armed Forces of the Philippines, mga generals, colonel, and majors. Lahat hawak niya yan. Yung alam naman natin yung pinakamaraming hukbong sandataan ay yung Armed Forces of the Philippines. So, yung mga PNP, hawak niya yan. So, kung magkamali siya ng kumpas, utang na loob naman. Kaya attention din sa ating mga generals. Kayo po mga sir, mga colonel, major, kayo po ang mga general na alam naman namin na kayo ay may paninindigan. Okay. Alam namin na under kayo sa kautusan ng ating Pangulo. Pero dapat din isipin mga sir, kung yun namang mga desisyon, hamak malawak ang mga pag-iisip ninyo. Kung ang desisyon naman ng isang Pangulo ay hindi ka nais-nais, ay papatungo naman at napahamak ang buong bansa, napahamak ang buong sambayan ng Pilipino. Kayo mga sir, mayroon din kayong pamilya. Nanaisin ba ninyong, di ba? Alam naman namin na ang buong buhay niyo ay inaalay niyo sa bansang Pilipinas. Pero kung may pagkakataon mga sir na humaba ang buhay natin, bakit hindi yan ang pipiliin natin? Dahil may mga pamilya kayo. Kaya naman, kung sa palagay ninyo na magkaroon ng di magandang kautusan o di magandang kumpas ang ating Pangulo, mga sir, hindi kayo pwedeng oo ng oo lang. Kailangan nyo ring pagtimbang-timbangin ang mga bagay. Yun ba talaga dahil kayo ay may sinumpaan? Yun ba kailangan yung dapat gawin yan dahil may sinumpaan kayo sa inyong mga tungkulin? Or kailangan mag-isip tayo ng mabuti kung ito ba ay nararapat gawin o hindi? Kasi kung napahamak ang buong sambayan ng Pilipino, mga sir, mga minamahal namin mga general, utang na loob naman po, mahihirapan. Di naman sa swerte din kayo dahil, di ba? Pero paano naman yung ubod ng kahirapan ang buhay? Kung sa panahon ngayon, magkaroon tayo haharap tayo sa digmaan dahil alam naman namin na mayroon ng gumagalaw ng mga istorya, mga balita na pinaghahanda na kayo. So, baka pwede namang we have to broaden our mind na talagang pag-isip-isipang mabuti. Kung maaari lang, mga generals, wag naman po kayong umuoo na lang at susunod sa kumpas ng ating Pangulo. Kasi talaga naman pong babalik tayo sa zero talaga at saka talagang devastating ang mangyayari. Dalawa lang ang mga sir ang pwede nating papatunguhan. Yung ano ba talaga ang nagiging ground reason or nagiging sanhi ng pagkaroon ng hinanakit ng ating Pangulo. Bakit makapag-decide siya ng ganong mga bagay? Bakit nakapagplano siya ng mga ganong mga preparation about war? Ano ba ang nagiging sanhi? Yun ba ang kasabihan natin sa problema natin sa West Philippine Sea? Dalawang bagay lang po ang dapat nating patutunguhan sa ating kaisipan. Una, long-term effect at saka long-term solution. Kung papunta tayo doon sa war, una, very devastating ang mangyayari at walang mananalo dyan, puro talo. Kasi ang maging kalaban ninyong mga sundalo, kasundaluhan ay kapwa sundalo na may pareho kayong mastery level pagdating sa baril. Kaya, sa madaling sabi, hindi maganda yun. Kung maaari namang paghupain ang mga damdamin dahil lang sa isang mandato dahil lang sa isang kumpas ng isang Pangulo, pwede naman kayong, hindi ko naman sinasabing mag-aaklas, pero pwede kayong mag-oppose. Hindi naman sinasabing mag-aklas, pero pwede kayong mag-oppose na para sa kapakanan at sa ng mga mamayan. Kasi mga sir,
kung tutuusin, mayroon pa tayong long-term solution. Kung ang ating Pangulo ay nakipag-bilateral talk, ang bilateral talk is temporary solution, hindi siya long-term solution. Bakit? Dispute water kasi ang pinag-usapan. At saka maraming nag-claim dyan. So, sa long-term solution, maaari sana na mag-usap ang lahat ng bansang may claim in a particular area, in that particular dispute water. Hindi lang usapin para sa atin at usapin between sa Pilipinas at saka China. Mayroon pang Taiwan, Singapore, mayroon akong narinig na may mga claim din sila dyan. So, pagkaroon tayo ng long-term solution kung pag-usapan niya ng multilateral diplomacy. Kailangan mangyari yun. That is for long-term solution kasi magkaroon sila ng very comprehensive agreement. Kung magkaroon ng comprehensive agreement, ibig sabihin doon na konting follow-up na lang or kumustahan na lang pag nag-sign na yan siya sa for long-term solution. Pero, kung sa bilateral talk lang sila, maaaring kagaya sa panahon ni President Duterte, yung temporarily nasusolve. Okay? Pero, yun nga lang, after another 6 years of tenure in the Philippine presidency, another na namang president, makikiusap na naman. So, at least kahit paano, walang galaw ng digmaan ang maramdaman ang taong bayan. Ganun lang po. Pero, kung tayo ba ay papasok doon sa tinatawag nating galaw ng digmaan, usaping digmaan, una po, sa basic necessities pa lang ng ating mga sa kapwa in the Philippines. Kasi apektado tayo sa giyera ng ibang bansa. Kaya nagsitaasan yung mga bilihin. Kung ngayon nga ay nagka-problema tayo sa ating mga basic needs. Okay? Basic needs ha. Sa bigas pa lang wala na. Doon pa lang talo na. Doon tayo nabubuhay din eh. Yung physical body natin doon nabubuhay. Kaya naman, kung maaari, magkaroon tayo ng yung peace of mind, yung magiging humble naman tayo kahit papaano. Kasi kung sunggaban natin yan, I assure na talagang wala tayong kalaban-laban. Sapagkat sa atin palang mga kagamitang pandigmaan, talaga namang, alam naman natin ang iba dyan, hindi nga mga brand new, kulang na kulang pa. Yung mga resources natin, wala tayong binatbat sa mga resources natin. At saka, kung mayroon tayong mga resources, iilan lang yan sila. At ilang million of Filipino people ang protektahan ng bawat resources na mayroon tayo. Okay? Kung nagkasira-sira pa yung iba dyan, papaano na? Okay? Lulusubin na lang ba tayo ng basta-basta? Okay. So, doon pa lang, una, sa mga basic needs pa lang, wala talaga eh. Sa mga resources natin, wala din talaga. So, kung hindi ka matamaan sa bala, mamatay ka sa gutom. Hindi tayo pa pwedeng papayag sa mga ganong bagay. Una, dapat magtimbang-timbang ang Pangulo. Titimbang-timbangin talaga ng mabuti ng ating Pangulo ang magiging cause and effect. Kasi, kung excuse me, kung aasa tayo sa assistance or tulong or aid ng United States, isang pagkakamali po. Dahil bago makarating dito ang tulong ng bansang United States, bago makapunta sa atin, makarating ang tulong sa atin, marami na po ang namatay. Thousands of casualties na ang mangyayari. Kaya kung maaari lang, huwag nating basta-bastang susunod sa kumpas. Pwede kayong mag-upos. Kayong mga kasundaluhan, mga generals, pwede kayong mag-upos. Kasi kawawa ang mga mamayan. Una, iisa-isahin natin. Kung ang dahilan lang ba ay yung sa West Philippine Sea, kung ako ang tatanungin sa simpleng pamaraang usapan, pride lang yun eh. Pride lang yun. Dahil lang sa pride, ayaw lang kasi humarap doon, ayaw lang kasi makipag-bilateral talk, ayaw lang kasi makipag-usap ng may diplomasya. Kaya ganon. Pero kung hahantong man sa digmaan na ang bawat Pilipino, mamamayang Pilipino, kasama na ang mga kasundaluhan, lahat-lahat na ay mag-alay ng buhay na walang katiyakan, mag-alay ng buhay para sa dispute water na yan. Kung yung particular area na yan
na hindi naman din natin na kinabangan for long period of time. Natuklasan lang kasi na mayroong mga kayamanan or mayroong mga oil kung bagang tawagin, ay nagkaroon ng interest ang mga Pilipino. In which before pa sana nangyayari yan. Okay? Ngayon natuklasan sa iba, ngayon naman nagkaroon naman tayong eagerness na para kukunin yan. Nga, kung tutuusin, dispute lang yan, pinag-aagawang teritoryo. Yung mga, kumbaga, may mga teritoryo na, kumbaga, hindi na pagkasundo-sunduan. May mga disagreement. So, in other words, kung yun naman ang dahilan na ang mga tao mag-alay ng buhay, ay, it's just only a dispute water. Bigay ng Panginoon yan na para pakinabangan sa mga tao dito sa lupa. Pero kung mayroong mang gustong magkakamkam at nais mag-angkin dyan, at talagang wala naman tayong kalaban-laban, kung yun ang dahilan mag-alay ng buhay ang mga tao, ilagay mo sa kamay mo and extend your hands and just give it to them. Ibigay mo sa kanila. Bakit? Hindi pa naman natin nakikinabangan yan ng maayos. Kasi kung sa pangingisda lang, dami na nagsakripisyo dyan, dami ng damage. So, kung yun ang nais, para hindi naman tayo hindi ang buong sambayan ng Pilipino mag-alay ng buhay, edi ibigay mo na lang sa kanila kung yun ang dahilan. Pero kung may pride ka na gusto mo talagang panindigan na you've never give even a square meter of, a square inch of piece of the land, wala tayong magagawa. Pero, hindi yun Kung ang buhay lang naman ang tao ang maging kapalit, di bali na. Una, pag nagkaroon ng digmaan, hindi lang mangyayari doon sa West Philippine Sea area, kundi the entire Philippines na ang lulusubin. Missiles na ang pupunta sa atin. So magkagera na. Kung magkagera na, kawawa ang mga Pilipino. Kawawa ang mga tao, mga mamayang Pilipino, kawawa. Mamatay na walang kalaban-laban. Diba? At hindi lang yan. Hindi naman lahat mamatay Alam ko naman hindi naman lahat mamatay Pero, ang pinaghirapan ng long period of time ng ating mga ninuno. First, yung mga historical buildings natin. Hindi ba pinag-impok-impokan ng pera yan ng gobyerno para mabuo? Just like Malacanang Palace. Yan. Kung titirahin ng missiles yan, wala nang lahat-lahat. Millions of money ang were spent para mabuo yan. Yung Aguinaldo Shrine, yung mga churches natin, mga cathedral, na pinakamahal-mahal ng puso ng mga tao. Okay. Yung mga hotels, mga invested na mga na talagang na-invest ng mga taong mga mayaman sa bansa. 'Di ba? Mga museum natin, mga school buildings natin, mga ancient school buildings natin. Pag yan ay nasisira na, maibalik pa ba 'yun? Debris ang lahat. Mga debris na yan. Wala na. Billions of money ang mawala dyan. Lahat-lahat. Diba? Yung mga school buildings, mga bridges natin. Kasi ganito po pag may gera, okay? Pag may digmaan, ang strategy ng mga kalaban, naturalmente, kukunin agad nila yung interconnectivity. Okay? Like for example, San Juanico Bridge. Para ang mga tao doon sa Leyte hindi matutulungan from Luzon, kailangan putulin nila yan. Kailangan tirahin nila yan ng missiles yan. Putol na ang bridge. Wala na makatawi doon. Ganun ba? Another. Yung Cordova Bridge of Cebu. Billions of money ang pinag-usapan dyan. Billions of money ang nakalaan dyan para mabuo yan sa panahon ni President Duterte. Lahat bang mga invested o lahat bang mga na-put up na mga yung mga mahalagang establishment, kailangan bang o di natin isipin yon? Kung yun lang naman ang dahilan ng sa West Philippine Sea, ang kapalit ay masisira lahat ng kapakinabangan dito sa bansa natin. Okay? 'Di ba? Yung mga hospitals, kaya ba ng mga doctors natin kung ang yung kaya ba ng mga doctors natin i-accommodate yung mga sundalo natin? Isipin nga natin, sa mga medicine pa lang wala na. At huwag mo sabihin, puro sundalo na lang ang gagamutin ng mga doctors. Abay, lahat ay pwedeng gagamutin nila yon. Oh,
Nakahanda na ba ang Pilipinas pagdating dyan? May mga gamot na ba tayo? Marami bang mga gamot ng ganyan? Mga medicine? Sige nga. Yung mga facilities natin, nakaano ba tayo in case of ano? Pagdating naman sa gutom, tatlo ang mga mahihirap na mga mayan ngayon, 3 araw lang sa gutom, mamatay ka na sa gutom. Manghihina ka na. Oo. Kaya bang pakainin ng gobyerno yan? While we are reaching of 115 million overall population in the Philippines, kaya ba yung pakainin ng gobyerno? Eh hindi eh. Mabubuhay ka sa takot araw-araw. Paano ka naghanap buhay? Na hindi mo alam kung may babagsak na missiles din sa harapan mo. Di ba? Everyone doesn't have an experience about it. Pero, experience from the other hand pwede. Number 1, labanan ng dugong Pilipino. Yung may sa Marawi Siege natin. Sa Marawi Siege natin. Yung banggaan doon ng mga, di ba? Yung mga kasundaluhan, mga kapulisan doon na nag-ano doon dahil sa mga rebuilding, kapwa Pilipino lang. So, take a look at the structures na mayroon doon. Alam man natin yung mga structures. I just couldn't believe it na ganun pa nadudurog. Walang missiles na ginagamit ha. Only mga high-powered guns ng mga bansang mga Pilipino lang. Wala pa yung mga intervention ng mga high-powered galing sa ibang bansa. Pero ganun na ang nangyayari. Talaga namang hundreds or thousands of lives ang inalay sa bansang Marawi, sa siyudad ng Marawi. Dugong Pilipino lang yun. Pero ang damage grabe. Until now, tingnan natin. Oh, yun lang ba? Mag-renovate na kung pwede naman pahupain ang mga damdamin natin na hindi matuloy yung mga ganong bagay. Kayabangan din kasi minsan eh. Atat tayo makipagpatayan? Atat tayo makipagpatayan talaga? Kahit hindi naman kaya? Maybe kaya for just for few days. Paano kung manghihina ka na? Aber, ilan lang kasundaluhan natin dito? Paano kung simple na, natural, mabawasan din ang mga sundalo, hindi pa pwedeng kapwa sundalong kalaban? Hindi po ba? So, yun ang iisipin nating mabuti. Ngayon, another example is labanan na nag-uumpokang Ukraine at Russia. They are developed countries. They are developed countries nga nalaglabanan. Tingnan mo, hanggang ngayon affected na tayo eh. You think na ngayon na nagkakalat na maybe China and Philippines could have a war? Kung mangyari yan, ang mga neighborhood natin, yung mga Singapore, Thailand, lahat ng mga kapitbahay natin within Asia, nagpo-problema din. Bakit? Kasi kung may dalawang bansa na naglalaban, yung mga karatig bansa natin, apektado din. Bakit? Umaangkat tayo ng oil. Lahat ng oils natin, gas, inaangkat. Wala tayong sarili. Paano makapagpunta dito kung wala tayong storage ng mga ganyan? Okay? So, sa madaling sabi, tataas na naman ang tataas yung mga bilihin hanggang sa mamatay sa gutom. Dahil wala na eh. So, ang tanong doon, kung mangyayari yon, aber, kung mangyayari yung ganong bagay, may manalo ba? May nanalo. Yung nag-uutos. Dahil lilipad yan kung saan lilipad. Dahil may pera eh. Pero yung mga mamayang Pilipino nag-aalay ng buhay sa bansang Pilipinas, yun ang kawawa. Na supposed to be, mabuhay ka ng 80 years old, mabuhay ka ng 75 or 90 years old. Supposed to be makinabangan yung buhay natin. Dahil isang bisis lang tayo nabubuhay. Pero kung namatay ka, dahil inaalay mong buhay mo doon dahil sa kagagawa ng iba, dahil sa kumpas ng iba, napakasakit naman. Buti kung nandito din sila, magsilayasan yan. So, balik tayo sa World War II. Kawawa na naman tayo. Kaya hanggat maaari, yung desisyon ng ating Pangulo, yung mga advisors niya, kailangan mag-iisip-isip. Huwag nating mapadala ng ito lang, Mr. President, huwag kang gumalaw hanggat may hinanakit ka sa dibdib. Huwag kang magkaroon ng desisyon, do not fix your decision hanggat magulo pa ang isip mo. Kaya nga may mga advisors ka rin para kahit paano makapagbigay ng yung, di ba, mga payo. Think deeply. Ibuo mo yung pensive thoughts mo. Yung pinakamalalim mong kaisipan. Gamitin mo yun. Use your pensive thoughts. Ano ang nararapat?
para doon sa mga mamayang Pilipino. Kasi po, ibinigay namin sa iyo ang aming buong tiwala sa iyo, Mr. President. Ibinigay namin ang napakataas na kapangyarihan because you are not merely a president of the state, but you are also a commander-in-chief. You are also a president of the government. Therefore, hawak mo ang mga generals. But, as what I have said, para atensyon sa mga generals, hindi lahat ng bagay ay sumasang-ayon kayo. You could also oppose something. You could suggest what the president is supposed to do. Kasi kung ang problema natin ay tungkol sa West Philippine Sea, sa totoo lang, may long-term solution yan. Multilateral. Yun. Lahat ng mga claimants dyan, mag-usap-usap. Pwede yan. Temporarily, pwedeng bilateral talk or bilateral diplomacy. Yun ang kailangan. Hindi yung nakipagsubsuban tayo doon sa ibang mga treaties natin, ibang mga kaanib nating na parang sinusulsulan na lang para alam mo naman yung United States is the most powerful country in the world. At umarangkada na mismo ang China ngayon. Pagdating sa economics and technology, talagang natalo na ang US. Okay? So kaya ganun na lang. So powerful na sila. Developed country na. Ngayon, wala tayong laban dyan. Diyos ko po, utang na loob naman. Pinoproblema nga natin yung mga basic needs. Tapos yun pang sa technology pa lang, patay na tayo. Okay. Diba? Kaya kung maaari naman, we have to think deeply. You have to, whatever the problem you have, yung solving conflicts is, it can be done in a right manner of time. Kailangan lang talagang masinsinan kasi marami tayong mga matatalino dyan sa ating sa legislative bodies or sa executive department, may mga advisors yan. Diba? Kaya kung maaari lang naman sana, mag-nilay-nilay din. Ganito kasi, uulitin ko na naman, yung human aspects or aspects of human life. Spiritual, physical, mental, and emotional aspect. Yun ang pinaka-importanting bagay that we have to strengthen all of, among these four. Kailangan i-strengthen natin yan. Kasi sa physical aspect mo, pag manamlay ka, you cannot think well, you cannot decide, di ba? Wala kang mamatinong isip. Kasi, puro ka na lang pahinga. Okay, kung magulo ang puso mo, yung damdamin mo, hindi maganda. Yung emotional, mo, hindi maganda, wala din. Kung you are not, and then, yung sa mental mo, wala din. Kung walang nagbibigay ng payo sa'yo. So, kailangan din ang spiritual. If you are guided with the Holy Spirit, it is always easy for you to do something. Kaya basta guided ka lang. Kaya, hanggat maaari, huwag kang, Mr. President, huwag kang tiwala sa sarili mong kakayahan. Even though you are president, but you are just placed by the people. You are just placed by the people. Iniluklok ka na lang ng mga tao dyan. After 6 years of tenure, mawala ka din. Okay? So, huwag mong gawin ang isang bagay na magulo ang isip mo. Huwag mong gawin ang isang bagay na may puot ang puso mo. Sapagkat it could create another dimension sa buhay na parang hindi ka tanggap-tanggap. Kung ang mga buhay ng mga mayang Pilipino man lang ang mag-aalay. Okay? So, Mr. President, think twice or more times. Think several times before you are going to decide. That's all for tonight.